Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Ayan, yan ang fake news. Oo, yan ang fake news. Ay, hindi pala fake news yan. Fake na relihiyoso. Fake religious. Yan ang faking relihiyoso. Pucha yan. Mantakin mo, humahalik siya sa kamay ni Pope Francis. Humahalik siya sa kamay ni Pope Francis. At nalulungkot daw siya na may sakit si Pope Francis. Tanga ka ba? Tanda-tanda na yan eh. At saka bago yan maging Santo Papa, isa na lang ang baga niyan eh. Walang baga ba o kidney? O basta isa na lang yan. O tapos ngayon, bait-baitan tong animal na to. Nakala mo ang bait-bait, humahalik ka pa sa... Alam mo kung sinong humalik kay, kay Jesus bago siya ipako sa krus? Putang ina si Judas. Yung mga ganyang gawain, humahalik-halik pa. Pero masamang tao naman, si Judas yan. O bakit ko masasabing peke itong pagiging relihiyoso ni Marcos? Tangina na, humahalik ka sa kamay ng Santo Papa. Tapos, meron kang history ng pambababoy ng simbahan. Walang hiya kayo, 16 na araw niyong binaboy yung KOJC. Sinira niyo yung simbahan. Binalahura niyo yung karapatang pantao ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Tapos ngayon, reliyoso ka, awang-awa ka kay awang-awa ka kay Pope Francis. Baka mamaya niyan dahil sa halik mo, hindi pa makarating sa langit yan si Pope Francis. Sa sobrang kademonyuhan mo. Diba? Walang hiyan to. Kapal ng pagmumukha mo. Hindi ka nga makapagpa-drug test eh. O baka mamaya niyan, may pulbos pang maiwan dyan sa kamay ni ni Pope Francis. Lalo pa magkasakit yan. Mabalik tayo mga bossing. Doon sa isang blaputang inang ganda. Congratulations Oo, isa na naman pong Castro. Meron na naman po tayong bagong Castro na kamumuhuyan at paglalaruan. Ayan meron siyang sinasabi dito. Sabi niya, PBBM has no hand in gold sales by BSP. Putangin na mo. Paano mo nalaman yan? Kahapon lang nagbablog ka lang Ngayon eksperto ka na sa mga ginto-gintong binibenta ng BSP. Animal ka? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang sarap-sarap kayang bumatikos sa mga taga-gobyerno. Mantakin mo, meron na tayong karapatan sa malayang pagpapahayag. Lahat ng mga kawatan ng mga taga-gobyerno, binabanatan natin. Tapos pupunta ka sa gobyernong pinakakurap. Utangin na humanda ka, araw-araw kang babanatan ng mga bantay ng pera ng taong bayan. Bakit? Pasahod ka na namin ngayon, kumag ka, kupal ka, palamunin na namin ang buong pamilya mo. Kaya lahat ng sasabihin mo, lalabas sa bibig mo, iisa-isahin namin. Putangin na ka, kailangan magtrabaho ka para sa Pilipino, hindi ka magtatrabaho para kay Marcos, Boom, panis! So yan, nakita nyo naman yung preview natin mga kababayan. Ang lupet, no? May panibagong Franz Castro. Kamukhang kamukha, no? Ang lupet! Okay, mga kababayan, mga kapatid, sa araw na to, itong ating mapapanood, no? Tirahin naman natin si Attorney Claire. Banatan din naman natin. Aba, malupit si Attorney Claire, Maka Marcos na talaga. Nako! At ngayon mga babayan, panoorin natin si Boss Dada kung paano niya supalpalin itong si Attorney Claire. Aba, talagang pinagmumura mga babayan. Ang lupit niyan, no? Banateros Brothers, yan. So, pakisubscribe po itong mapapanood nyo, si Boss Dada. Isang membro ng Banateros Brothers. At ngayon mga babayan, kasama sa video na mapapanood natin, si Tatang Digong ang tatayong attorney at marami pang iba. Talagang ginigipit talaga tong si Vice President. Talagang kitang-kita naman na hinahabol talaga sa impeachment. Pero wag ka, umatras na ang kamera. Lupit, no? Ikaw ba naman, kaharap mo ang pinakamagaling din sa bansang attorney, no? Sa bansa, pagiging attorney, yung kanyang ama. Natatayong pinaka magtatanggol sa ating pangalawang pangulo, lupit. At syempre mga babayan, pag sinabing Tatay Digong, aatras talaga itlog mo dyan, besh. So balik naman tayo kay Attorney Claire. Syempre, kada banat niya ngayon dito sa tatay natin, Tatang Digong, sa kay Vice President, abay, syempre, ipagtatanggol talaga natin. Pero dapat, yung mga vloggers nitong kabila, galing-galingan nyo naman, ang bobobo nyo naman kasi. At kung mag-vlog kayo mga tanso vlogger, wala na kaming naririnig kung hindi mga bobong didi shit. Ito tawag sa inyo, ugok.
Alright, sama natin sa video na to mga babayan. Nakikita nyo ba yung likod ko? Alright, pinagawa yan ni Boy Sardinas, tarpaulin. So ayan o, magpapagawa pa ako ng mga flyers. Yan, pamimigay natin sa mga vlog natin. Nangangampan niya si Boy Sardinas. Yan o. Dahil ay sinuportahan nyo yung ating YouTube channel, kahit papano meron tayong revenue na gagamitin ni Boy Sardinas sa kampanya. Alright. So malaking tulong yan. At syempre, yung tulong nyo sa channel na to, ayan, nakapagpagawa tayo ng tarpaulin. Ang ganda mga kababayan. Sa ano yan, oh? Ako nag-design yan. Alright, ayan, oh. Iharap mo yung camera doon, Boy, para makita ng mga kababayan natin. Yan, ang pinagawa kong tarpaulin, mga kababayan. Ayan, oh. Siyempre, ganyan din yung style ng ating flyers. Yan, baka sabihin nyo, binigyan akong Tatang Digong, ha? Ay, nako. Kuripot yan, Tatang Digong natin. Ay, okay lang yan. Basta soon, makikita ko yan. At sasama ako kay Tol J. Banateros, brother, sa Davao. Gusto ko lang makita si Tatang Digong at si Vice President. At syempre, yung PDP laban. Gusto ko rin makapunta rito kay Pastor Kibuloy. Doon sa simbahan nila kasi napakaganda. Napanood ko yan. So yan, ang pinagawa kong tarpaulin. Galing sa sweldo ko, tapos gagastos pa tayo. Hindi galing sa kay Tatang Digong yan, hindi galing kanino man dito sa mga kandidato na yan. At syempre, gusto ko lang ibalik yung suportan nyo kay Tatang Digong. At sa pamamagitan ng aking pagbablog at pagre-reaction ay makakatulong tayo ng malaki. Kaya ikaw, Mare, kumpare dyan, mga subscribers, huwag nyo pong i-skip yung mga ads natin dito sa ating YouTube para patuloy po tayong makakatulong sa pagkampanya sa Team PDP laban. Alright, Team Suka. Ayun, may Team Suka dyan mga babayan. Okay, balik tayo sa usapin natin dito sa ating panonoorin mga babayan. Nako, umpisa pa lang ng preview ng napanood nyo mga babayan. Sinupalpal na at ay talagang inupakan, binanatan ni Boss Dada. Nakita ko na yan mga babayan, kita nyo naman yung profile ko. Katabi ko yan si Boss Dada, napakabait niyan pero salbahe yan pagka inaapi nyo yung aming mga manok. At syempre, sports lang tayo mga babayan. Kung ikaw ay manok mo ang Team Marcos, okay lang yan, ipaglaban mo, ikumpanya mo sila tulad ng ginagawa ng mga vloggers tulad ko. Para naman ay kung gusto mo siyang manalo, ipaglaban mo. Oo, pagka nandun ka naman sa mga pagtitipon ng Team Marcos, palakpakan nyo naman, sumigaw naman kayo. Nakita nyo naman yung mga video dyan na pag si Tatang Digong, grabe talagang mga tao. Parang alam na natin kung sino talaga mananalo no? Pero hindi pa tapos ang laban, ilang buwan pa bago mag-eleksyon mga babayan. Patuloy tayo magsama-sama, magsuportahan tayo. At hatid namin sa inyo ang mga balita na dapat nyo pong malalaman. Maraming salamat sa mga sumusuporta. Okay, so ngayon sa video na to, tapusin nyo po hanggang sa dulo bago kayo magko-comment. Bawal mag-comment ng hindi pa nakakapanood, lalong-lalo sa mga trolls dyan. Sabihin nyo, fake news, manood muna tayo. Okay, ito, trending kasi itong si Claire. Talaga naman ay inupakan din siya, binash din siya ng mga taong bayan. Sabi nga dito ni Boss Dada, ilabas mo ang ebidensya or plataforma mga nagawa ni BBM. So mapapanood niya sa video na yan. Sabi siya ng sabi, magito, ganyan. Ano nga ba ang nagawa na ni BBM ngayong halos kalahati na siya ng termino? Wala na silang ginawa sa Kongreso kung hindi upakan ng upakan itong si Vice President. At alam nyo naman yan mga kababayan, na talaga naman ay isang napakalaking tinik ni Vice President sa darating na eleksyon 2028, no? Ayaw kasi nilang mapalitan ang Marcos. Baga palit-palitan lang kasi nila. Ano mangyayari sa Pilipinas? Di babagsak ng babagsak. Mga gold nga natin patuloy na bumababa. So, ano pa bang kinakailangan na sabihin pa na dapat ay magpatuloy sila dyan sa kinauupuan nila? Grabe ng hirap ng bansa at ay patuloy na nagkakaisa ang Pilipino. Patuloy tayong lumaban sa mga korupsyon. Ibalik natin ang tunay na may pangil dito sa bansa natin. Okay, so ganoon na lang mga babayan. Simulan natin itong video na to. At ay kung magustuhan mo to at kung hindi ka pa nakalike, like mo na rin.
And then subscribe ka na dito sa ating channel. Maraming salamat po. Simulan natin itong video. Napakaganda na to, besh. Baga, bilangin nyo kung ilan yung mga salita ni Boss Dada na napakalulupit. Okay? Simulan mo na yung boy. Let's go. Play the video. Viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang. Kung kilala mo ang kalaban at kilala mo ang iyong sarili, hindi mo kailangang matakot sa resulta ng isang daang laban matapos ihayag sa publiko na isa sa tatayong legal counsel ni VP Sara Duterte ay kanyang ama na walang iba kundi si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa panic mode na di umano ang kampo ng Marcos Romualdez dahil wala pang dating Pangulo sa kasaysayan ng bansang Pilipinas ang naging legal counsel sa Korte Suprema. Maaari di umano itong mangibabaw sa mga headline at ang kanyang paglahok ay gagawing pinakamalaking legal at pampulitikang kaganapan sa bansa. Maaaring mas tumutok ang publiko sa legal na depensa ni Duterte kaysa sa mereto ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Tiyak di umanong mukhang kakabahan at aatras ang mga iilang mambabatas at kongreso dahil sa husay at galing ng legal counsel ni VP Sara Duterte. Gaano kaya ito katotoo mga ka-update ating alamin. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa mga bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, matapos ang balita na isa sa tatayong legal counsel ni VP Sara Duterte ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa impeachment trial. Tiyak di umanong kakabahan at di umano'y aatras ang mga kumakalaban dito. Ayon pa sa social media post ni Tinglo, and I quote, "The art of war, the Marcos Romualdez camp is in panic mode because no former president in this country's history has ever acted as legal counsel in the Supreme Court until now. Just imagine, Attorney Rodrigo Duterte wearing a judicial gown and personally appearing as VP Sara Duterte's lawyer would be a highly unusual event, making it a major media spectacle. It could dominate headlines and his involvement would make it the biggest legal and political event in the country. The public might focus more on Duterte's legal defense than on the merits of the impeachment case. Why? For several reasons. He has a strong legal experience and suburb inside knowledge. Before entering politics, Digong was a prosecutor for many years. His courtroom skills will be an asset in framing the case, and he knows how to navigate legal battles. He understands fully the Philippine judiciary, having appointed 12 of the 15 sitting justices. He is very familiar with their legal perspective and reasoning style. This knowledge allows him to craft arguments tailored to specific justices' tendencies. He is the best political strategist. His presence would almost certainly put psychological and political pressure on these justices. The magistrate will definitely face intense public scrutiny over how they will handle the case. If he can portray the impeachment as a political conspiracy, it could affect how justices justify their ruling. They may look for procedural reasons to dismiss the impeachment complaint. Finally, he is a great tactician and an expert in political warfare. His presence could shift the narrative from impeachment to political persecution. If he plays the father defending his daughter card, it might sway public opinion against the impeachment. His strongman image and direct confrontational style could put pressure on the judiciary. In the end, the justices may hesitate to issue an unfavorable ruling for fear of political backlash. Lesson: if you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. A father's love to his daughter, a father defending his child, is a very powerful force. Former President Rodrigo Rua Duterte is one of the lawyers for Vice President Sara Duterte in her petition before the Supreme Court seeking to stop her impeachment trial. No matter what the stakes are, Digong will always protect her daughter from what he sees as an unjust process. Note: 12 out of the 15 sitting justices on the Supreme Court were appointed by former President Rodrigo Duterte. Good luck and God bless. End quote. Eto, hindi ba fake news to?
Ayan, yan ang fake news. Oo, yan ang fake news. Ay, hindi pala fake news yan. Fake na relihiyoso. Fake religious. Yan ang peking relihiyoso. Pucha yan. Mantakin mo, humahalik siya sa kamay ni Pope Francis. Humahalik siya sa kamay ni Pope Francis. At nalulungkot daw siya na may sakit si Pope Francis. Tanga ka ba? Tanda-tanda na yan eh. At saka bago yan maging Santo Papa, iisa na lang ang baga niyan eh. Walang baga ba o kidney? O basta iisa na lang yan. O tapos ngayon, bait-baitan tong animal na to. Nakala mo ang bait-bait, humahalik ka pa sa... Alam mo kung sinong humahumalik kay kay Jesus bago siya ipako sa krus? Putang ina si Judas. Yung mga ganyang gawain, humahalik-halik pa. Pero masamang tao naman, si Judas yan. O bakit ko masasabing peke itong pagiging relihiyoso ni Marcos? Tangina na, humahalik ka sa kamay ng Santo Papa. Tapos, meron kang history ng pambababoy ng simbahan. Walang hiya kayo, 16 na araw yung binaboy yung KOJC. Sinira niyo yung simbahan. Binalahura niyo yung karapatang pantao ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ. Tapos ngayon, reliyoso ka, awang-awa ka kay awang-awa ka kay Pope Francis. Baka mamaya niyan dahil sa halik mo, hindi pa makarating sa langit yan si Pope Francis. Sa sobrang kademonyuhan mo. Di ba? Walang hiyan to. Kapal ng pagmumukha mo. Hindi ka nga makapagpa-drug test eh. O baka mamaya niyan, may pulbos pang maiwan dyan sa kamay ni ni Pope Francis. Lalo pa magkasakit yan. Mabalik tayo mga bossing. Doon sa isang blaputang, ang ganda. Congratulations ha. Oo, isa na naman pong Castro. Meron na naman po tayong bagong Castro na kamumuhuyan at paglalaruan. Ayan meron siyang sinasabi dito. Sabi niya, PBBM has no hand in gold sales by BSP. Putangin na mo. Paano mo nalaman yan? Kahapon lang nagbablog ka lang Ngayon eksperto ka na sa mga ginto-gintong binibenta ng BSP. Animal ka? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Ang sarap-sarap kayang bumatikos sa mga taga-gobyerno. Mantakin mo, meron na tayong karapatan sa malayang pagpapahayag. Lahat ng mga kawatan ng mga taga-gobyerno, binabanatan natin. Tapos pupunta ka sa gobyernong pinakakurap. Putang ina, humanda ka. Araw-araw kang babanatan ng mga bantay ng pera ng taong bayan. Bakit? Pasahod ka na namin ngayon. Kumag ka. Kupal ka. Palamunin na namin ang buong pamilya mo. Kaya lahat ng sasabihin mo, lalabas sa bibig mo. Iisa-isahin namin. Putangin na ka, kailangan magtrabaho ka para sa Pilipino, hindi ka magtatrabaho para kay Marcos Baka naman mamaya hinayar ka dyan para maging spokesperson din niya Putangin na, kakaupo-upo mo pa lang, binabanatan mo na kagad yung mga statement ni Pangulong Duterte Tarantada. Hindi mo trabaho yan. Ang trabaho mo bilang isang Presidential Communications Office Undersecretary, pabanguhin si Bongbong Marcos, pabanguhin, hindi gawing abogado hindi ka abogado ni Bongbong, pababaguhin nyo siya. Maglalabas kayo ng mga bagay-bagay na ginagawa ng putang inang gobyerno na ito sa bayang Pilipinas. Kailangan lahat ng magandang ginagawa ipalabas mo. Aabangan namin Claire, aabangan namin, Attorney Claire. Yung mga propaganda mo, lahat ng magagandang ginawa ni Marcos, kailangan ilabas mo. Putang ina, mabuti kung may mailabas ka. Yun, kung may ilalabas ka. Abangan namin ito yung sinasabi niya Presidential Communications Office Undersecretary dismissed on Monday claims by former President Duterte that President Marcos had a hand in the Bangko Sentral ng Pilipinas sale of gold reserves, describing them as a campaign joke. Pucha yan. Anong kinalaman mo at anong nalalaman mo pagdating sa ginto ng Pilipinas? Punyeta ka. So anong gusto mo? Mas maniwala kami sa'yo kaysa sa dating presidente na naging prosecutor, naging congressman, naging mayor, naging presidente ng Pilipinas? Putang ina ka. Sino ka para i-dismiss mo lang nang ganun-ganon yung sinasabi ni Duterte? Puta, mas marami ka pang alam kay Duterte? Ulul. Tangina mo, sino ka ba? Sasabihin mo na fake news. Putang ina ka, yung mata mo nga wala namang Pilipinong blue eyes Yung mata mo nga, hindi mo kaya ng hindi pinepeke Tangina, saan ka makakita? Pango, tapos blue eyes. Ulul! Putang ina ka, kung makapagsalita ka, parang mas marami kang alam kay Presidente Duterte. Si Duterte yan, presidente yan Anong malay mo sa bentahan ng ng BSP ng ginto? Wala kang alam dun, Claire. Anong sasabihin mo? Wala kayong datos patungkol doon, putang ina nyo. Wala kayong datos doon, pero sa datos ng mga namatay sa war on drugs, kumpleto kayo, mga hayop kayo.
Tanginan nyo. Alam na namin yung mga ganyang style nyo. Kaya ka hinire dyan dahil iisa lang ang qualifications mo. Ano yun? Galit ka sa mga Duterte, kaya ka hinire dyan. Ngayon, ito ang challenge ko sa'yo. Ang challenge ko sa'yo, araw-araw, dapat habang nandiyan ka, maghanap ka ng magagandang ginagawa ng gobyerno to para sa Pilipinas. Yun ang trabaho mo. Hindi mo trabaho ang awayin ng mga Duterte. Hindi ka namin pinasusweldo dyan. Gusto namin na yung kinikita mo sa posisyon mo, gusto namin may kapakipakinabang kang ginagawa, ha. Hindi yung babanatan mo lang yung mga Duterte. Kailangan ipakita mo bukod sa pagbanat mo sa mga Duterte, with all the tools na mayroon ka ngayon, with all the resources of the taxpayers' money, maglabas ka ng mga balitang, mga nagawa ni Bongbong Marcos sa bayang Pilipinas. At isa pang hamon ko sa'yo, bilang isang abogado, naniniwala ka ba na si Bongbong Marcos ay adik? Naniniwala ka ba? Kasi ang daming sinabi dito na naman ni Pangulong Duterte sa kanyang speech. Naniniwala ka ba na si Bongbong ay adik? Kung hindi ka naniniwalang adik si Bongbong, kumbinsihin mo na ngayon si Bongbong na magpa-drug test. Gamitin mo lahat ng katalinuhan mo. Baka naman isa ka din sa magsulong ng public office. Is a public trust and drug test is not connected to public office and public trust. Baka naman magiging ka lang tagapagtanggol ni Bongbong Marcos. Ganun ba siya kahina? Kumuha lang ng tagapagtanggol kaparehas niya pang wala ring alam. Wag ka magagalit, ha. Hindi ka private person. Hindi ka private person. Ikaw ngayon ay ano na. Ikaw ay itinalaga na at sumusweldo ka na. Susweldo ka na ng pera ng taong bayan. You are open and prone to constructive criticism or criticism. So wala kang karapatang magbalat sibuyas, makapal naman ang mukha mo. Sa sobrang kapal ng pagmumukha mo, kakaupo mo lang, kumakahol ka na kagad. Putang ina, ang dami na talagang nahawa kay Tililing, ha. Walang Diyo. Pakinggan natin kasi kayo naman masyado nyo namang binabanatan kagad si Claire. Hindi naman natin binabanatan si Claire. Pakinggan natin etong speech kasi ni Duterte. Dito kasi nagsimula yan sa speech ni Duterte. Ang speech kasi ni Duterte, pakinggan yung maigi. Ayan. Sabi niya kasi doon sa Cebu na ito daw si Bongbong Marcos o itong bayan nating Pilipinas ay bumalik na ang droga. Sinabi niya, bumalik na ang droga sa Davao, sa Cebu, sa ganito, sa ganyan, bumalik na yung drugs. Bay, gigil na gigil si Claire. Tangina, sabi ko, dalawang Castro, parehas madada. Si Franz Castro, madada, walang alam ang utak. Ito naman, madada, wala rin namang alam. Akala mo, tagal-tagal na nagsilbi sa gobyerno ng gaganto. Kakaupo mo pa lang, expert ka na. Galing, ha? Pakinggan natin yung sasabihin dito ni Bongbong tuloy, ni Pangulong Duterte. Ayan na, bumalik na ang droga dito sa Davao, sa Cebu, at Manila. Sige. Anong ibig sabihin ni Pangulong Duterte doon? Bumalik na, inuna niya pa nga yung syudad niya. Actually, yung Davao is not, it's a big region. Marami yan. Davao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao... May mga ganon. Tapos meron pang Davao City. Okay? So malaki yan. Okay? Nung nakaraan, merong nahuling droga dyan sa Davao del Norte. Ang Davao del Norte, Baluarte yan, Nilag Dameo. At saka nung ex ni Kati Binag, sabi niya, meron siyang post. Uy, sa ex ko to Sa ex kong lugar to So, hindi po mayor dyan sa Davao del Norte si Basti Duterte. Si Basti Duterte po ay mayor ng Davao City na ang ganda-ganda. Ayan pakinggan pa natin. So tingnan mo inuna, hindi nga mayabang si Pangulong Duterte. Mantakin mo, inuna niya pa yung kanyang syudad na sinabi o yung kanilang probinsya yan. Inuna niya pa yung kanyang probinsya na sinasabing bumalik na ang droga. Yung iba nga dyan, self-righteous Si Abante nga, sabi niya drug-free daw yung distrito niya sa Maynila, sa District 6. Di nga. Dami ko kaibigan addict, tiga dyan. Hindi kaibigan, dami ko palang kilalang mga addict, tiga dyan. Sa totoo lang. Kaya wag mo sabihin na drug-free. Ganon sila, self-righteous sila. Yung inuuna nila yung mga probinsya na napalinis nila, napaganda nila. Si Presidente Duterte, hindi talaga siya mayabang. So sabi niya, bumalik na ulit ang droga. Meron na dito sa Cebu, sa Davao, Metro Manila. Yun yung kanyang statement. Tingnan mo, kasimple nung sinabi niya. Bumalik na ang drugs dito sa Davao, sa Cebu, sa Metro Manila. Naririnig niyo yung mga tao sa background, nagsisisigaw sila. Nga! Ang dami ng adik! Yung kapitbahay namin! May dimples na naman! Di ba nag-a-agree yung mga tao kay Duterte? Ganito kagaling si Duterte. Sabi ko nga sa inyo, gigil na gigil si Bongbong Marcos, 10 ng kanyang mga tsuwariwap at mga bago niyang asong ulul.
Gigil na gigil sila kay Duterte dahil imagine, etong sortie na ito, hindi ito meeting de avance, hindi ito campaign rally ng mga politiko. Ito ay pagpapatawag ng hakbang ng maisog dyan sa Cebu para ipakita na solid ang Cebu ay Duterte province. Duterte country ang Cebu. Pinakita lang nila dyan. Mantakin mo walang ayuda, walang artista, walang libreng pagkain, tubig, inumin. Umuulan pa. Inabot na si Duterte ng madaling araw pero walang umuwi. Inantay pa rin si Duterte magsalita. Ang tanda na nito Ang tanda na nito. Paulit-ulit lang din naman yung sinasabi at mga kwento nito. Sobrang slow na nga ni Sir. Halos binubuhat na nga siya papakit ng stage dahil hindi na siya at his prime. Medyo talagang nag-deteriorate yung kanyang health nung siya ay naging presidente ng Pilipinas. Kasi nagtrabaho to. O kaya ang mga tao talagang inaantay siya, gusto siyang marinig. Marami pa nga ako sa mga messages sa social media na sinasabi na noong in-upload ko itong video ni PRD na to, naiyak pa daw sila. Ganon katindi ang pagmamahal ng taong bayan kay Duterte. Kaya naman kahit sino, putay na niyan, inubos mo na lahat ng pera ng taong bayan, nagpabango ka na nagpabango, binili mo na yung pagmamahal ng mga Pilipino, hindi ka pa rin nila gusto. Gigil pa rin sila sa'yo. Pagkatapos mong ibigay yung ayuda, minumura ka na nila. Saan ka makakita ng sortie ni Pangulong Marcos na puta kaway siya ng kaway, nagkaputok na at nagkakulani na sa kilikili? Hindi pa siya pinapansin noong mga kinakawayan niya. Meron pa siyang taga-palakpak at saka taga-utos sa tao para kumaway at sumigaw ng BBM. Mga mayor, BBM, putangin na yan. Si Andrew spouse na, hindi na nagre-respond yung mga tao sa kanya. Saan ka makakita na? Ni Pangulong Duterte. Itong hakbang ng maisog na to, walang pera to, walang budget to. Pero nakapaghikayat sila ng mga taga Cebu para suportahan si Pangulong Duterte at yung PDP laban. Alas 12 na ng madaling araw tong speech na to. Tapos ito maganda habang live na pinakikita at nagsasalita itong event na ito, ang daming lipad kaliwat kanan ng mga drone. Nagpapakita ng mga images, footages kung gaano kadami yung dumalo. Tapos ngayon, ang propaganda ng mga tanga sa kabila, concert daw ng ibang tao, yung gago. Magpapakita sila ng picture, iisang picture, kaparehas lang nung setup nun. Dahil syempre, alam nyo naman, yung mga ganyang lugar, hindi naman yan unang-una ginanap itong sortie na to eh. Marami pang mga ginanap ng mga events dyan. At may mga picture sila, nagsasabi, ito naman yun, konti lang oh. Sabi nila, dami-dami. Gago! Live yan, ilang oras na live yan. Mula alas 4 ng hapon, naka-live na yan hanggang madaling araw. Walang humihinto. Kita mo naman, kaliwat kanan yung mga pictures na kumakalat. Pinagsasasabi nyo, tapos biglang sasabihin nyo, hindi naman totoo eh. Konti lang yung matin eh, tapos may ipopost lang sila isang picture. Kasi nga, apektado sila. Dahil nakikita nila si Pangulong Duterte sa kabila ng paninira sa kanila, sa kabila ng katandaan niya na, sa kabila ng pangit ng mga ibinabato sa kanila, gumastos na ng bilyon-bilyon ang pamahalaan para lang masira ang grupo nito, pero mahal pa rin sila ng tao. Anong ibig sabihin yan? Kaya miski ako si Bongbong, baka kung ako si Bongbong, uminom na ako ng lason eh. Dahil kahit na anong gawin mo, hindi mo kailanman makukuha yung respeto ng taong bayan because respect is being earned, not being asked or being given. Ang respeto, kusang ibinibigay yan ng tao kung respeto ka, irerespeto ka ng tao. Pero kung katulad mo, na demonyo ka, hudas ka, kawatan ng pamilya mo, sinisikil nyo yung malayang pagpapahayag, ginagamit nyo yung kapangyarihan nyo para sirain ang mga kalaban nyo sa politika, utangin na ninyo, wala kayong mga silbing tao, hindi kayo mamahalin ng mga Pilipino. Ano pa masasabi dito ni Duterte? Sana pong standby ng mga manunggap. Marami na rin tambay ng hold up, may mga nananaksak. Taas ang kamay. Lagay nyo dyan sa comment section. Totoo ba yung sinasabi ni Duterte? Kasi simple lang naman eh. Anong sabi ni Duterte? If you feel like yung presyo ng bilihin okay, boto nyo sila. Kung safe, boto nyo sila. Kung maraming mga drug addict, ay wala ng drug addict, nakapaglakad na yung mga anak ninyo sa gabi, iboto nyo sila. Kung wala ng mga tambay na hold up at nananaksak, iboto nyo sila. Ganun si Duterte. Kaya lang sinasabi niya is ito ang totoo, ito ang katotohanan. Nakita nyo yung balita sa Facebook, may kinidnap na naman na bata, pinutulan pa ng kadiri. Ano na ngayon PNP? Ano na ngayon General Torre? Bakit inuuna mo yung mga vlogger?
Bakit inuuna mo yung demanda ng mga kaso sa mga Duterte? Puta, ang trabaho mo, ubusin yung mga kriminal. Hulihin yung mga kriminal. O trabahuhin nyo na yan. Yung nangingidnap ng mga bata. Hindi nyo kami malilin lang. Kahit mag-hire pa kayo ng 10 Claire Castro, isama niya pa yung mga 5 libayan, puta, hindi nyo maloloko ang taong bayan dahil nakikita natin kung ano yung totoong sitwasyon ng Pilipinas. Nagdagdag lang kayo ng mga bagong tao na magtatanggol sa inyo. Pero at the end of the day, mahirap ang bayang Pilipinas, hindi safe ang bayang Pilipinas, bumalik na po ang drugs. Ang kakapal ng mukha nyo, nakakahuli kayo ng droga, hindi kayo nakakahuli ng drug lord. Ang titigas ng mga mukha ninyo, nakakahuli kayo ng mga smuggled items, pero yung smuggler hindi nyo nakikita. Kaya hindi nyo maloloko ang taong bayan. Tapos, ang dami nyo ngayong ginagawang kabulastugan, circus dito, here and there, para mapagtakpan nyo yung blankong BICAM report na humihingi na naman ng palugit ang mga nasa kinauutan. Tanginan nyo, akala ko ba maayos yung budget na yan? Bakit extend kayo ng extend? Bakit hirap na hirap kayong itago? Ba't hirap na hirap kayong sagutin? Simple lang naman. Nag-file ng kaso ang si Vic Rodriguez at si Ungab dyan sa Supreme Court, sasagutin nyo lang naman. Ba't di nyo masagot? Ang bilis nyong sumagot sa TV. Ang bilis nyo magbigay ng pahayag pagdating sa impeachment ni VP Sara. Pero pagdating sa pera ng taong bayan, GAA, putang ina niyan, hanggang ngayon hindi nyo masagot. Humingi pa kayo extension 5 araw. Mga hayop kayo talaga. O sige, pero dito, focus pa tayo dito. Hindi na yun. Hindi nila kontrolado. Hadlock man God. Hadlock sila sa human rights. Sa bagay ako, may kaso ginoon ko. Magbalik ko, bantay yun. Yun ang kinakatakot nila. Pag humanda kayo, yun ang ayaw nilang mangyari. Babalik ba ang Pangulong Duterte? Hindi. Babalik yung apelidong Duterte, dala yung leadership ng mga Duterte. Alam nyo, sa totoo lang, mga bossing, ang pangalang Duterte at ang apelidong Duterte, may kakabit mo yan sa nagmamahal sa bayang Pilipinas. Ang pangalang Duterte, may kakabit mo yan sa mabuti at magandang hangarin para sa kapwa mo at bayan mo. Yun ang Duterte. Kaya lahat tayo na nagmamahal sa bayang Pilipinas, mga Duterte. Ako ay isang Duterte. Ikaw ay isang Duterte, mga magulang mo ay mga Duterte, lahat tayo ay mga Duterte. Bakit? Kasi ang Duterte nagmamahal sa bayang Pilipinas. So lahat tayo mga Duterte. So kung ako maging presidente balang araw, ako ay isang Duterte na presidente. Example lang yun. Hindi totoong, pag ako naging presidente, sinasabi ko sa inyo, baka 1 linggo pa lang, pinalipat ko na kayo lahat sa Mars. Ang titigas pa naman ng mga ulo nyo. Walang hiya, oh. O, sige, ano pa yung sinasabi ni Pangulo? May kinahalan, ang problema niya, ba't yung gini mo? Walay laing solusyon. Walay laing solusyon. Walang ibang solusyon. O, yun ang kanyang sinabi. O, tingnan mo. Yung bagong aso ng pamahalaan, merong ano dyan. Meron na siya kagad sagot. O, ito yung aso, ha. Ito yung aso ng pamahalaan, may bago na kagad sagot. O, pasok. Bumalag ang Malacanang sa mga banat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Puro pang-intriga lang daw ang dating Pangulo. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Si Mr. Marcos is veering towards Pag-usapan natin yung veering towards the dictatorship. Sinabi niya pa dito na, I'm telling you, yung termino niyan, hindi yan bababa. Oh, kasi ito, si Pangulong Duterte, magaling na tao yan. Marunong bumasa ng tao yan. Ito si Pangulong Duterte, sa tingin niya, saan mga nangyayari ngayon, papunta na tayo sa diktadorya. Bibigyan ko kayo ng rason kung bakit. Oh, bago itong pati itong maisog rally na to. Yung isa sa mga lead convener nito na si Jun Abines ay Biyernes ng gabi Biyernes, bali Sabado na ng madaling araw, 12:30, merong mga pulis na taga Maynila na mga tao ni Torre na pumunta sa kanyang bahay. 10 oras ng gabi to Putang ina, bakit hindi nyo gawin ng maga? Bakit gabi? Ganun ba kayong mga katarantado? Hindi nyo ba kaya ng office hours? Mga sabog ba kayo? Sa gabi kayo nag-ooperate? So eto ngayon, nagpunta sila dyan sa bahay ni Abines, isinerve yung search warrant.
At doon sa search warrant na yon, kailangan daw kunin lahat ng gadget ni Jun Abilis kasi hinak daw niya yung system ng PNP. Nagsisimula pa lang mag-vlog yung tao. Hindi pa nga kumikita sa pag-vlog niya. Ngayon pa lang niya sinusubukan yung bumatikos sa mga tiwali sa gobyerno. Tapos ngayon, eto, isang pulis gumawa ng istorya, di umano, na hinak ang system ng PNP. Kaya nakasecure siya ng warrant para kunin lahat ng gadget ni Jun Abilis. Kasi daw hacker siya. What? Pulis to si General Torre. Si General Torre po ay kasalukuyan pong pulis. Hindi ko alam. Ang alam ko magre-retire na yan ngayong March. Magbe-birthday na yan. O magre-retire na. Malungkot lang siguro dahil hindi siya naging hepe ng pulis. O hindi siya kasi in-extend si Marbili. Kaya siguro hindi na siya magiging hepe ng pulis kasi sa March magre-retire na siya . Pero siguro baka ang target mas mataas na posisyon. Baka cabinet position din ang target. Si Claire Castro nga galit lang sa mga Duterte. Naging USEC ng PCO kung si Torre. Sa lahat ng ginawa ni Torre na kahayupan sa Pilipinas, kahayupan sa KOJC, kahayupan sa mga Duterte, mga pinagsasasampan niyang kaso sa mga Duterte, baka pumalit na kay Bongbong yan. So ayun ginamit yun nga, nagagalit nga si Fillmore Escobal, isang general, nagagalit nga, sabi ginamit mo yung kapangyarihan mo sa pamumulitika. Kakasabi lang ni Rimulya na hindi dapat na sumasali sa partisan politics ang mga pulis. Pero ito si Torre, exemption yata siya sa lahat ng rules. Mantakin mo yun ang doon Ikaw bilang isang vlogger, nagpapahayag ka ng ng iyong saloobin. Actually yung social media post nga ni Abilis question mark in a form of asking a question. It's easy. He could have just held a press conference denying all the accusations na siya ay na-hospital. Ayan, tingnan nyo, wala akong tusok ko. And then, saka siya mag-file ng libel. Kaya lang, it was in a form of a question. How can you file a libel doon sa sa patanong na post? So, nadali si Abilis doon sa unlawful utterances. Yang unlawful utterances, pwede po yan na magamit bilang pangsikil sa malayang pagpapahayag. Kapag hindi ko gusto dati fake news lang tawag sa'yo. Ngayon, hiba na. Pag di nila gusto yung sinasabi mo, inciting to sedition na yan. At saka unlawful utterances na daw yan. Yun ang pinakamasaklap sa lahat. Wini-weaponize mo yung batas, mali yung interpretasyon mo sa batas, mali yung pagpapatupad mo sa batas. So kaya ngayon si PRRD sinasabi niya na this administration is veering towards dictatorship. Ayun kita mo. Para na naging private army ang pulis. Si Torre, lahat ng bawal ginawa. Mantakin mo magsiserve ka ng warrant of arrest sa Kingdom of Jesus Christ. Ibang pangalan, tapos ang address sa Pasig. Pero sa Davao mo sineserve. Anong tawag dun? Di ba malaking kabalbalan yun? O halimbawa ako, meron akong warrant of arrest para kay Pangulong Duterte. Pwede kong iserve sa Laguna? Kahit hindi ko siya nakita doon. Halimbawa, yung bahay na to, feeling ko nandyan siya. Pwede kong iserve doon kahit di naman niya pag-aari yun? Kahit di naman niya bahay yun, kahit di naman niya kilala? Basta trip ko lang. Gusto kong halugugin tong bahay na to, gamitin ko yung warrant of arrest ni o search warrant neto ni Duterte. Kahit di niya address yun, di niya kilala yun. Hindi ba? Maling-mali. So papunta na ba tayo sa martial law? O hindi na martial law. Parang na nga tayong martial law. Papunta na ba tayo sa dictatorship? Parang. O bakit? Tingnan mo, Quadcom. Pinapatawag yung mga vloggers. Bakit? Sinisilip yung kita ng mga vloggers. Putang nga Yung mga kita nyo nga, tinatanong namin saan nyo dinala Taxpayer kami. Tapos kayo, maghahanap kayo sa amin ng pinagkakitaan namin. Bakit? Taga-gobyerno ba kami? Kayo ba nagpapasweldo sa amin? Hindi ba? Ayan yung problema natin so ngayon pinapatawag yung mga vloggers. Tas ano pa? Nakita nyo yung manipulation ng pulis? Yung pagsasabi ng pulis na yung droga daw ay parang hindi naman daw lahat na nagda-drugs addict. Yung iba nag-overtime lang. So yung iba siguro na mga rapist sa susunod ganyan. Hindi naman lahat rapist. Yung iba nalibugan lang, ganon. Putangin ng analogy yan. Tapos ano pa? Ano pa yung mga pag-ano nila? Hinihingan mo ng bilang isang taxpayer, hinihingan mo si Marcos ng drug test. Pa-drug test ka na, sir. Anong sagot ni Mokong? Public office is a public trust? Paano naman connection nun sa pagda-drug test? Sabi nga bangag ka daw, ba't hindi ka makapagpa-drug test? Lahat ng kalaban sa politika.
Tinrabaho. Si Inday Sara, tinrabaho sa kanila. Galing yung perang ginastos ni BP Sara sa Malacanang. Tapos, ngayon si BP Sara yung na-impeach sa Congress. So, ganyan kahayop ang mga yan. And the list of pang-aabuso. Oh, okay. Nakaabot ka rito sa video na to? Magkomento ka dyan sa napanood mong video. Ngayon ka palang pwedeng mag-comment. Ayos ba? So mga babayan, kayo na humusga dyan sa video na napanood nyo. At kung nagustuhan nyo yan, like nyo naman kasi napanood mo naman. At kung gusto mo talagang masuportahan si Tatang Digong, just support ang channel na to at lahat ng mga kaibigan natin, lalong-lalo yung mga banateros. Okay? Kung nagustuhan mo rin yung pinagawa, kung tarpaulin, sabihin mo naman, ang ganda ng tarpaulin mo, boy. Ni Tatang Digong, Team PTP laban. Team Suka lang malakas. Let's go! Maraming salamat po. Ang bulong ay kumalat na. Isa ang nais nila. Isigaw ang nadarama. Pilipinas muling magsama-sama. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Inang bayang minamahal, lagi kang ipagdarasal na muli kitang makita. Pilipinas, bangon, may pag-asa pa. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin ang tunay na nagmamahal sa atin. Laban niya ay laban natin. Pilipinas, Duterte pa rin. Pilipinas, Duterte pa rin. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Iyan, no? Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.